This is my second life. Namatay na ako noon. I have 67 shrapnel wounds. My pancreas got ruptured, a portion of the left lobe of my liver, and 6 feet of my small intestines were cut off. So I was clinically dead. Pumasok ka na magsundalo, kasama yan sa dapat na ma-expect mo na may mangyari sa iyo, masugatan ka, or even ikamatay mo. Kaya nga palagi kong sinasabi sa mga tao ko, di ba pagka kinakanta natin yung lupang hinirang, ano ba yung mga naandun na ano, di ba pag sa manlulupig di ka pasisiil, ang mamatay ng dahil sa iyo. Yung takot naman kasi normal yan, no? It's not really the absence of fear, but it's how you overcome it. Yun yung paano mo makontrol yung sarili mo, paano mo makontrol yung takot mo. Meron silang mga conserved weapons like 50 caliber machine guns, mortars, mga P40 rockets at mga rifle grenades. By the way, gusto ko palang introduce yung commanders ng Marine Battalions na nag-participate sa nangyaring sagupaan dito. Si Lieutenant Colonel Kirubin, ang commander ng 1st Marine Battalion. Siya at ang kanyang mga tauhan ang unang-unang sumagupa dito at sila. Ang iniisip ko una yung kapakanan ng mga tao ko. Kung tentative ka, yung bang mabagal ka mag-isip, nakakatakot para doon sa mga tao mo kasi magkamali ka lang. Yun ang ikamamatay ng mga tao mo. Malaki yung accomplishment mo kunwari pero marami kang namatay na tao. You were able to accomplish the mission. Pero at the expense ba nung mga tao na ano, no? So you really have to balance it. Nasen ako kay Sir Kirubin, yung personal talaga na pagkikilala namin nung nag-report ako sa 1st Marine Battalion sa Palawan. Noong bakbakan mismo, bakit ayaw niyo akong iwanan, sabi ng Kirubin. Ang sagot talaga ng mga tao karamihan, hindi ka nang iiwan ng tao, sir, kaya sasamahan ka namin hanggang sa matapos. Para sa akin, yung pagpasok namin sa kauswagan, yun yung pinakakatakot dahil ang sabi sa amin, huwag kayong pumasok, mauubos kayo. At napakarami naka-perimeter na mga MNLF, may mga 50 caliber, 60 caliber, delikado sir, bakit pumasok, sabi nga nun. Pinasok namin yun naman, walang kaabog-abog, nung padilid mo kasi yun, mga alas 5, walang kaabog-abog at walang kabakaba na pinasok yung kauswagan. Grabe na bakbakan yung 24 hours sa bakbakan. Doon ko nakita yung tapang at tindi ng loob ni Kirubin. I moved from one forward position to another para naman ma-attract yung mga snipers na yan. Noong na-identify na nila kung saan nanggagaling yung mga sniper shots, bumagsak doon yung bomba. Never in my life, I prayed so hard, sabi ko, Lord, please lang, patakbuhin mo na yung kalaban kasi ako, wala sa ugali ko yung umaatras. No? We will die with our boots on. So, nagdasal ako. Maya-maya konti, nag-clear yung clouds. Pagbagsak nila ng bomba na ganyan, nagtatalsikan yung lupa sa amin kasi malapit lang kami. Yung po yung nakakatakot talaga kasi halos walang tulog magdamag. Yung nakasubsob na yung ulo mo, hindi mo alam, yung putok, ang dami, nakakaidli pa na eh. At yun yung pinaka-the worst kasi yun ang pinakamaraming nakaswalti at may namatay sa amin. We were able to
rescue around 329 hostages from the gym at na-liberate na namin yung Kauswagan. $15 years old po ako nung nangyari yung gulo sa Kauswagan year 2000 po. Ginakabahan ako kasi yung mga kapatid ko na maliit noon, nag-iiyakan. So tinatakpan ko yung bibig nila para hindi kami marinig doon. Pero paglingon ko, may nakatutok na sa akin ng baril. So doon ako, nanginginig din ako. Tapos pagdating ng gym, doon marami nang nauna sa amin. Mayroon din doon na nahuli din ng mga may ilip. Mga 4 na oras siguro kami doon nag-stay sa munisipyo hanggat dumating yung mga Marines. Doon, nagkaputukan na, lakas ng putok. So, takot na kami kasi kala namin ano talaga katapusan na namin kasi nagpuputukan na ba. Meron namang pumasok doon sa amin, katagalan, sumisigaw, sabi niya na huwag kayong matakot, nandito na kami mga Marines. Ligtas na kayo. Tapos doon hindi ko makalimutan, nakita ko yung pangalan niya sa uniforme niya, Sir Ariel Kirubin po. Nakita kami ni Sir Ariel after 23 years na nangyari yung gulo sa isang convention sa Dumaguete. Sabi ko, Sir, salamat. Anong salamat? Kauswagan, Sir, naalala mo pa yung March 17, 2000 sa Kauswagan? Wala akong sawang nabalik sa kanya, pagpasalamat sa ginawa niyang tulong sa amin. After 23 years niya, nagpulis po ako kasi para makatulong din sa bayan, makaservisyo sa mga tao. Yung sa na-experience ko ba, na naging hostage, so parang servisyo na rin ako sa taga-Kauswagan. Kami natulog na ng 30 minutes. Bye! Sir, sir. Bye-bye! Pero okay yung decision na yun ang pinapunta ko siya. I find happiness siguro na pagka napatahimik mo yung lugar na yan, naging peaceful yung area na yan, at tahimik yung pamumuhay ng mga tao doon, masaya ka rin. Yun ang talagang calling mo, no? Yun ang para sa kapakanan ng tao. Okay. He's the official cook. He's the better cook. He's the cook. Not only better, he's the cook. Kaya ako nag-exercise din kasi tignan nyo ano nito. Mabigat din dahil 5 kilos siya. Kung mahina-hina yung kamay mo, mga ngawit siya. Tapos kaya kailangan nag-exercise ka rin. I met him in a children's party. It was in Zamboanga. Hindi kasi ako interested dati sa sundalo eh. Masyadong mahirap yung buhay ng sundalo. Before we went home, nandun si Ariel pinakilala sa akin. Sabi niya sa akin, pwede ba maging bodyguard mo? I was not interested. Kaya lang, when he went back to Manila, he started calling me. He was so makulit. Parang the whole day, siguro ilang calls yan. He would send me yung mga miss you, love you cards. Yung mga dati, mga Ziggy cards. Siguro 2 beses yan. Meron ako cards. Tapos he would write me beautiful love letters. So yun, nakulitan ako. Kaya sinagot ko siya on April Fool's Day. But at least, di ba, may scapegoat ako. Pag sabihin ko lang, April Fool's Day yun eh. We got married here in 1999, the church wedding. When I was married to Ariel, parang life was really hard. Oh, that was really a life-changing time. When I got married to Ariel, that was when I really prayed so hard. Parang lahat ng novena ginawa ko na. Especially yung all-out war. Before they left Palawan, going to Mindanao, nagbigay ako ng mga yung scapular rosaries. Alam mo yung mga sandalo, nilalagay nila yan sa mga end ng Armalite nila. Every day I would go to Mass. Sometimes kami lang 2 ng pari nasa church. Parang yung TV, sa news, the whole night na yan, the whole day open yan.
Kasi minsan namin malalaman, I makes casualties, tapos pupunta dito yung mga ibang wives na nandun sa Palawan, nagtatanong kung sino naman namatay. Okay. Pupunta tayo sa may nandun yung mother-in-law ko ngayon sa kabilang bahay. At naandun din yung 3 na anak ko. I was pregnant then to our youngest son. And then when he came back, I asked him, hindi ka ba nag-isip na like puntis ako, na may 6 ka na anak? Ang sinabi niya sa akin, alam mo, pag iisipin ko, pamilya ko, lahat kami doon, may pamilya. When we were there, sila, ang nila is survival. Na-accept ko na, ang priority nila, si Lord, yung career, yung career as a soldier, parang they're willing to die for the country. So kami, third lang kami sa priority niya. But he says, everything he does, it's for the family. But to me, I think it's God, career, and family. Hello. Lahat siguro ng mga family ng Filipino soldiers, they sacrifice yung time with the father, not seeing them. I remember may isang Pasko na sinulatan ko sila ng Christmas card. Nasabi ko, 7 na kami. I remember 7 na kaming magkakapatid noon. At sinulatan ko sila ng Christmas card. At sabi ko, make sure you're aware of the responsibilities of having 7 children. Siguro sa akin, I felt the burden of being the eldest of everybody. Siyempre, I knew that the burden was on me to make sure na okay yung mga kapatid ko. So I had to grow up fast. Tanggap ko naman na yung sitwasyon ng pamilya wasn't easy. May mission yung mga magulang namin. May ginagawa sila for the country. When I was younger, parang I understood na kasi na he has something to do. He has a job to do. So I remember na lagi siyang wala. Back then, I like to play chess. I joined the grade school chess club for a while before leaving. So yeah, that's one of the things that me and my dad used to do. We used to play chess then. I'm grateful for his time. Kasi I know na very busy siya lagi. When you do something that's for a higher cause, diba? Siyempre, when they see the kids, other kids, nandun yung father, nandun yung mother, tapos sila, ako lang, wala yung tatay nila. Si dad, he's there out in the field, he was in prison. Yung pagiging tatay talaga na sabihin natin, nahirapan ako. Isa lang yata sa mga anak ko ang nakita ko na nanganganak yung misis ko. Halos lahat sila, wala ako. Alam ko, yung quality time, hindi ko sila napagbigyan. Pinupunuan ko yan ng punta tayo kunwari sa nung ang bahay namin sa kampagin namin, kain tayo sa labas. Sabi nila, ginawa ko, nilabas ko yung mesa, kain kami sa labas, sa baba ng puno ng mangga yata yung naandun noon. Hanggat makaya ko, in my own little way, at nung panahon naman na yun, hindi man ganun kalakihan yung sinasahod ko. Nasa Mines View. Nasa Mines View. Mines View Park. matagal na sa Matagal na to. 1996 pa yan. Ito, 1995. 1995 Christmas. I really admire Pong, no? I really should give her all the credit for. Kasi ang hirap nung ginampanan niya nung wala ako. Siya yung siya yung tumaguyo, siya yung nag-aruga, ng mga anak ko. Yung narating nila ngayon, hindi nila mararating kung wala yung wife ko. There was one senior officer who told me, Pong, you have to understand because Ariel is special. He's a soldier for the people. So, since then, inaccept ko na si Ariel is
for the country. Isa sa mga qualities na napansin ko kay Ariel ay yung empathy. Inilalagay niya yung sarili niya sa sitwasyon ng mga nangangailangan ng tulong at nakikinig siya. Ito kasama dun sa minemorize naming desiderata nung kadete kami. Yung sinasabing listen to others, they too have their story. Yun, he lived that. Asman Stanley. Asman Stanley. Hindi mo nakalimutan Chimka. Sinabi niya. Lahat naman ng lugar na napuntahan ko kung saan ako na-assign. Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, even Basilan ng Palawan. Nung wala ng mga terorista, dumami ng turista. Maraming salamat, sir. Thank you. It's a deja vu, no? Parang yung feeling mo na nakabalik ka, sarap ng ano mo, kaya lang maalala mo rin yung mariminis mo ba na nung nandito ka na-assign nung 2000, nagbakbakan na kami, I lost men, no? I lost officers and men. Unang tatanungin ko, ano ba yung ambisyon natin? Bakit tayo nag-aaral at anong course ba na kinukuha natin? At ano bang gusto natin na mangyari? Gusto ba natin maging gaya ng ating tatay o nanay man na namatay kunwari sa combat? Hero Foundation stands for Help, Educate, and Rear Orphans. We've been supporting the military orphans since 1988. We provide financial scholarship to the dependents of military personnel who were killed in action or killed during disaster and relief operations. Si Sir Ariel, alam naman natin, Medal of Valor awardee. Giving back din niya sa pagsiservisyo. Siyempre, alam niya yung kahirapan na dinanas ng kabaro niya, ng kapwa military. So, matagal nang sumusuporta si Colonel Ariel Corbin sa Hero Foundation. Yung Republic Act 9710, di ba? Magna Carta for Women yan. Pero kailangan kasi i-revisit natin dahil, wow, nadidiscriminate yung mga women. Ang ano ko noon, 4 years old. Si Carl. Sobrang napakalaking tulong po talaga. Kasi doon pa lang sa mga allowances, lunch donation, talagang napakalaking kagaanan sa akin. Talagang sobrang thankful po talaga ako sa Hero Foundation. Masakit, pero matutuwa ka sa nangyari ngayon. Nakita mo yung progreso ba? Pag natapos na yung gulo, wala nang ganito na bakbakan at tahimik na yung lugar, may progreso. Yung daan lang, ang ganda na. Resulta ba nung may reconciliation, mayroong peace process? Ito yon. So nice to see. Here are two adversaries. Now, they can be partners in nation building. I'm now addressing you, Honorable
while I am still aspiring to be one. Aspiring to be one. So, it's so nice, no? Hindi mo tayo makapaniwala. Oo. Yeah. Dati makakalaban tayo ngayon. Isa-isa na po tayo, Muslim Christian sa... Yes. Maaring dati magkatunggali tayo, pero we never wavered ba pagdating sa welfare ng tao. We must learn how to forgive ba. And yun ang mga natutunan ko sa journey ko na I wouldn't be where I am now with my adversary before, but you look, no? Ito nga sabi ko, we might have traveled different paths, no? Pero nung nag-cross yung you can be the best of friends. Alhamdulillah, ako po'y natutuwa sa mga kasamahan natin. Dahil nandito po si Colonel Ariel. Bilang kalaban dati, ngayon ay magkakapatid. Para mapaundan po natin ang kapayapaan dito sa Mindanao. So ito yung kita nyo, no? Na... Di ba mayroong isang building dito, pagkatapos na yes, meron nawasak pa. ng bomba? Meron pa. O, mayroon. Yeah. Yes. And then may creek dyan sa likod, yeah. Oo, may tubig. May creek dyan. Kasi ang feeling namin noon, babakabalikan nyo kami. Gapangin ba? Masaya ako na nakita ko finally yung dating nakalaban ko. Pero pagka bumisita tayo dito, hindi ko rin makalimutan ba yung nabuwis na buhay ng mga tao ko. But of course, I'm sure naman, ganun din naman sa side nila. Na, di ba? Just to achieve ba, itong nangyayari ngayon na kailangan may masakripisyo, may Kaya tama lang talaga na itigil na natin itong awayan ba na ito. Gera. Kasi war is so expensive. Talagang we are very happy that Colonel Corbin came and visit us. Dito niya nakuha yung Medal of Valor. And we've been waiting for him to come to Kauswagan. Resolution declaring retired Colonel Ariel Oliva Corbin, retired Philippine Marine Corps officer, as an adopted son of the Kauswagan, Lanao del Norte. This is my second life. Namatay na ako noon. Posible na we were given a new lease on life to share the countless blessings of the Lord. Ito siguro yung gusto ng ating Panginoon na gawin ko. To share His countless blessings.